na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Puking ina nun, di Yung ba? 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Di ba? Tonihan kay Senator Lacson, batayan niya ang coordinated, orchestrated at calibrated na serye ng mga pangyayari at mga pagkilos laban sa Marcos administration sa gitna ng investigasyon sa flood control scam. Ganyan na nangyayari, wala ka pa rin bang planong pabagsakin yung gobyerno? Parang kung ako masusunod, reset reformat laban-laban na lang ulit. Sige, laban-laban na lang ulit. Sige, laban na lang. Huwag na natin ipilit si BP Inday Sara. Sige. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Issue ng bayan nating pag-usapan ha. Mamadali. Oh yeah. Boses ng masaaming pinapakinggan. Jomalon TV, issue ng bayan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV, November 24, araw ng Monday. Maganda itong mga talakayan natin ngayong araw. Masakit. Totoo ang laban. Masakit. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Sobrang sakit bilang Pilipino. Kanta muna tayo. Sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Okay, isang mega love shoutout sa inyo lahat mga kayon. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo dito sa Jomalon TV, yung mga viewers natin na OFW sa ibang bansa. Maraming salamat sa pag-comment nyo dyan sa baba na yung saan ang exact location nyo. Attendance check muna tayo mga kayon. Pati na rin yung mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Araw ng Lunes, November 24, alas 6:47 dito sa akin. So ma-upload to kung hindi ngayon, bukas. Kailangan na natin mag-stock. Marami tong pag-uusapan natin. Maganda tong pag-uusapan natin at higit sa lahat, masakit. Masakit ang mga iilan talakayan natin dito dahil real talk to bilang isang Pilipino. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, subscribe na lang at paki-click yung bell icon at paset sa all. Lambing ko na yan sa inyo. At syempre yung backup channel natin, When Tito Talks, para sa mga usapin anything under the sun. Tito Jom, tito ng ina mo, pagka gusto mong kung na-miss mo yung Pilipinas, yung mga pagkain natin dito, subscribe nyo yan mga kayon. Kahit pa paano, maaaliw na rin kayo. So, hindi lang politics yung ginagawa natin. Anything under the sun, yung mga advice, mga problema sa buhay, dagdagan natin. Sa kabila yan. So, when Tito Talks. Tapos pagka gusto nyo yung mga pagkain, tito ng ina mo, Tito Jom. Tapos pagka yung mga field, solid Duterte update. Yan ang ating, sa mga field naman. Game, simulan na natin to. Marami tayong mga pag-uusapan dito. Marami ako hinadang video sa inyo. At, pero bago ang lahat, na November 28, uuwi na. Malalaman natin ang balita. Makakauwi na si Tatay Digong. Makakauwi na yan. Claim it. Makakauwi na si Tatay Digong. Bigay na natin sa kanya. Diba? Bigay na natin. I-claim na natin, ipagdasal natin, uuwi na si Tatay Digong. Dito siya gagraduate, hindi sa iba. Basta nagiging lang ako nagiging realidad
realistic lang. Dito sana. Sa bansa natin. Alam nyo na yun, ayoko sabihin eh. Dito sa bansa natin, huwag na doon. Dito na lang. At sana, alam kong mabibigyan ng hustisya. Di ba? I mean, magaling sa Tatay Digong. Hindi natin makakalimutan yan. Di ba? O di ba mga kayon? Maraming salamat. Ito yung mga ilan na pag-uusapan natin. At talagang grabe. Yung kay Doc, grabe yung kay Doc. Sobrang sakit. Pero bago tayo pumunta doon, tignan muna natin kung ano yung mga line-up natin na video ng mga vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Yan, sige. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Uking ina nun. Lupit. Tumo na natin. Grabe to. I'm sure napanood nyo na to, no? Pero yung iba, baka para sa mga iba, 2 billion per month. Diyos ko. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Yan, si Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive, at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Sarap! Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Grabe. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025.
umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Ayop, may drop point pa. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Puta, bumili ng bahay para drop point saka pick up ng mga pera. Puta, ang lupit! Ano mo? Bumili pa ng bahay para dun, ano? Noong December 2, 2024, personal kong idineliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Nagagalit pa? Diyos ko, Santissima. Abangan nyo yung part 2. Sa post kasi yan ni Representative Saldico sa kanyang Facebook, may blue badge yun. Okay, ganito. Grabe, di ba? Ang sakit, no? So, talagang connivance o talagang magkakuntsaba. Sa istorya ni Saldico, magkakuntsaba si BBM saka si Martin Romualdez. Bumili pa ng bahay para doon dadalhin yung pera, pipikapin, etc. McKinley. North Forbes ba? O South? Parang ganon. Grabe. Ang mahal ng mga bahay dyan. Kahit hindi ako makakabili dyan. Kahit lupa sa paso, hindi ako makakabili dyan. Tangina. Pero sila, ganun kalapit, no? Ipagnilay-nilay natin, no? Ipagnilay-nilay natin. Kasi talagang ang bigat nung sinasabi ni Saldico. Talagang papatayin to. Talagang papatayin to. Yung mga ganong confrontation, yung mga ganong naratibo, ang bigat nun. Pera-pera, milyon-milyon, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan natin dito. Ako, ang kaya kong pag-usapan
sa level ng sahod ko, sa level ng status ng buhay ko, 100,000. Yan. 50,000. Yan lang ang level ko. Yan lang ang level ko. Pero sila, putya, bilyon ang level ng usapan ng pera nila. No? Grabe. Walang kahirap-hirap para lang silang, tol, pahingin ako 1 bilyon, puta, nabibili lang ako magmimerienda lang ako. Parang ganun yung datingan, eh, no? Parang hindi, ang hirap paniwalaan pagka nasa level ka na mababa. Diba? Ako, 5 digit, 6 digit, 100,000, hindi 900 hanggang 100,000 lang yung level na kaya kong pag-usapan sa estado ng buhay ko ngayon. Di ba? Pero sila bilyon-bilyon ang pinag-uusapan nila. Grabe. Ganun kasakit. Pera natin yun eh. Di ba? Pera natin yun. Ninanakaw nila. Definitely, ninanakaw nila. Hindi naman lusot si saldi ko rito eh. Di ba? Karamihan ng mga politiko, I suppose, talagang hindi malinis. Talagang marumi. Grabe, bilib ako sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. Talagang kayo na. Kayo na. Talagang, pati si Satanas, napapabilib sa inyo, eh, no? Grabe. Hindi ko lubos maiisip. Pucha, kaya naman yung gawin yun. Sabagay, nagawa nyo nga, eh. Diba? Oh, GMA, yung naratibo o pagsisiwalat kasi ni Senator Amy na drug addict yung kanyang kapatid, sinabi ni Bongbong na hindi daw yun yung kapatid niya. That lady that you see talking on the TV is not my sister. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said this Monday when asked about the accusation of her sister, Senator Amy Marcos, that he is involved in illegal drugs. Tignan niyo yung comment to. Not his sister, because a true sister does not kick her younger brother into the mud. Blood is still thicker than water. Ito, magko-comment ako dito. Ganyan din ang kino-comment ko noon. Kung matatandaan nyo, hindi sasabihin ni Amy yan. Hindi gagawin ni Amy yan. Kasi, kumbaga, bakit mo sasabihin sa buong barangay nyo na adik yung kapatid mo? O mga kabarangay, adik yung kapatid ko. Sa buong barangay lang hindi pa tayo tumatawag ng national. Pero nung time kasi nung time na yon, nung kay Senator Amy, wala pang flood control issue. Siguro na konsensya. Bigla na nagsalita. Yung sinasabi kasi ni Harry Roque, na kung noon pa daw sinabi ni Senator Amy yan, baka hindi nakulong sa Tatay Digong. Pero kasi, ako naniniwala ako kasi na timing kasi lahat. Timing is everything for me. Sa akin, nasa timing yan. Nasa timing. Noong mga panahon na yon, siguro, hindi pa nakukonsensya si Senator Amy, ayaw niya sabihin. Hindi ko alam kung ba't niya sinabi ngayon dito sa INC. Dahil nakita niya talagang yung dagsa ng tao, grabe, ang dami, na kailangan niya ng suportahan, kailangan niya na isiwalat yung gano'n, yung accusation niya sa kanyang kapatid, sa younger brother, hindi na uubra yung sticker. Sino ba yun? Hindi ba? Hindi, ako, blood is still thicker than water. Pero ang daming pangyayari na corruption. Sa tingin nyo, mas malapot pa yun kaysa sa mga nangyayari ngayon sa flood control. Grabe kita nyo yung siniwalat ni Saldico? Pandemonyo eh. Hindi, totoo. Pandemonyo yun. Talagang pandemonyo yun. Grabe yun. Ito yung sagot ni Senator Amy. Bongbong, ako to. Kung ano-ano nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Okay, di ba? Dati ganyan din sinasabi ko, hindi sasabihin na Senator Amy yan noon, nung wala pang flood control issue. Ngayon may flood control issue na eh. At grabe yung lumalabas na mga kaperahan. Nananakaw. Hindi pang tao. Ito pang class S eh. Pang class S, yung datingan ng kademonyohan. Di ba? 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sabi ng Pangulo, isoli na. So that is a belated admission of guilt. Kasi sinoli niya, nasa pabelya. Panoorin nyo to Hindi ko mailalagay ng buo kasi galing to sa GMA. Kay
Sa mga nakapanood, I'm sure nasaktan kayo rito. Pero para doon sa mga hindi pa nakapanood, I'm sorry hindi ko may lalagay yung whole video netong ni Dr. Leachon kay Jessica So. Kaya ito Anong lang. oras na ngayon? More than a month. Isang taon na ho. Isang taon Higit na. mula nung naisoli final ba? yun. Yung 60 billion at 10% na time deposit, magkano yun? 6 6 billion. billion. O, saan napunta yun? Sino ang kumitad? Ang pwede mo makontrol ngayon, which ang presidente ang may hawak, executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president eh. So bakit ngayon walang nag-claim noon? Bakit ho kaya? Sa tingin ko, Grabe. may kakakwarta. Ang tingin ko walang compassion and kindness ang leaders. Yes. Medyo sweeping po yun, ha? Hindi, tingin Sayang. Hindi ko mailagay. I'm sorry. Panoorin nyo na lang. Nadjadal na naman yan sa YouTube eh. Pero nung napanood ko to at nasaktan ako. Grabe, nasaktan ako. Kasi tagos eh. Yung mga sinabi ni Doc Leachon, grabe, sobrang tagos. Ang kalaban na ng Pilipino, kapwa Pilipino na eh. Hindi na Hapon, hindi na Amerikano, hindi na mga Spanish. This is not about Spanish era, American era, o Japanese era. This is about Filipino versus Filipino era. Ang kalaban na natin, kapwa Pilipino natin. Ang kalaban na natin, mga politician. Hindi ko nilalahat pero most of them, ang kalaban na natin sila. Ang sumisira sa atin sila. Tayo sinisiraan din natin sila. Pagka pumunta ka sa yung mga rally, tingnan nyo nga, tama naman si Doc Leachon eh. Anti-DDS, pro-government, anti-BBM, pro-Duterte. Yun na yung naglalaban eh. Yun na yung nagwewelga. Hindi na it's about being a Filipino na yun ang ipinagtatanggol mo. Kumbaga, umaalis ka na doon sa konsepto na Pilipino ako eh. Dapat ipaglaban natin yung karapatan ng bawat Pilipino. It's not about political colors eh. Hindi na to yung tungkol sa mga kulay ng mga politiko. Blue, green ka man, white o red o orange o pink. Diba? Sana ipaglaban pa rin natin kung ano yung dapat para sa bawat Pilipino. Ako kasi naniniwala ako mga kayon eh. Totoo naman dati talaga na tunay na balita walang kinakampihan sumasalamin sa katotohanan. Pero how can you, paano mo kakalimutan ang isang Tatay Digong, ang isang Duterte na nagmalasakit, ang isang Inday na nagmalasakit sa Pilipinas? Pansinin nyo, yung 125 million na confidential funds na hanggang ngayon yung pa rin ang ini-issue nila kay BP Inday, wala nang Yun lang din. Tapos, di ba, sa February, malamang bubuhayin yung impeachment. Yun lang yung kayang nilang ibato kay Inday. I'm sorry, pero ayoko man kumampi o mamili ng kulay ngayon. Pero sa totoo lang, sa ngayon kasi, ang nakikita kong pag-asa kasi na kay BP Inday Sara eh. Kasi, lahat na lang gusto siyang pabaksakin. Lahat na lang nagkampi-kampi para pabaksakin siya. Naniniwala kasi ako na mabuti ang puso ni Inday eh. Kaya ayoko man, wala akong kinakampihan, pero meron akong susuportahan. And that is BP Inday Sara Duterte. Dadaling ko yan hanggang 2028. Pag sumama si BP Inday Sara, okay, unsubscribe niyo ako. Ito yung Joe Malone TV. Balikan niyo ako sa 2028. Pagka yung mga hindi naniniwala sa atin, balikan nyo ako sa 2028. Pagka merong ginawang katarantaduhan at naligaw ang bansa, 2028 onwards, balikan nyo to, unsubscribe nyo ako, i-report nyo tong channel to. O better yet, papalitan ko yung content ko, hindi na politics. Ibabalik ko lang to sa travel. Yun naman talaga content na ito eh. I-travel eh. Babalik ko lang doon. Ako mismo. Tagaan nyo yan, screenshot nyo na yan. Kaya ko yan. Kasi alam ko yung skill ko eh. Alam ko yung skill ko sa pagbablog. Kaya kong palitan. Kung tutusin nga eh. Nasasaktan na nga ako dahil ang hirap maging political vlogger. Kasi talagang ang hirap ipagtanggol ng gobyerno eh. Ang hirap. Yung mga sinasabi ni Doc Leachon, pag napanood mo, masasaktan ka. Wala nang Jose Rizal ngayon. Karamihan ng mga politiko, gusto lang magpayaman. Gusto lang nakawin yung pera. Hindi na nila iniisip kung
Hindi na nila iniisip kung yung mga mahihirap. Hindi na nila iniisip. Yun yung masakit na part. Yun yung masakit. Maraming naghihirap, pero yung mga politiko na nasa taas, na talagang, puta, nakakaiyak, poking ina. Karamihan ng mga nagnakaw, yan, yung mga yan, puta, hindi naman nila iniisip yung kapakanan ng mga bawat Pilipino na mahihirap. Kayo, yung mga nag-a-abroad. Di naman madali mag-abroad. Di ba, wag na tayo tama yung sinasabi ni yung nanay na nasa abroad, na Pilipino pero nagtrabaho sa abroad tapos lumaki na. Pasensya na mga kayo na. Kasi sobrang sakit eh. Parang, puta, ano na nangyayari? Tapos sasabihin ni Ping na may mga planong parang pabaksakin ang gobyerno. Puta, ganyan na nangyayari. Ganyan na nangyayari, wala ka pa rin bang planong pabaksakin yung gobyerno? Diba? Ito yun. Papasukin muna natin to. Kay Ping ata tong next natin. Kumbinsido si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may mga pagkilos para papagsakin ng pamahalaan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert. Diba? Ganyan na nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Papayagan mo pa ba yan? Hindi mo pa papapaksakin na yan? Grabe, sobra na yung 60 billion hindi na ibalik. Na tama naman eh. Nare-replenish yung budget ng PhilHealth. Nare-replenish. May sobrang 60 billion kinuha tapos hindi binalik na dapat ipagamit sa tao. Kasi mare-replenish naman yan. Magkakaroon ulit ng budget yan dun sa mga galing sa mga syntax. Diba? Tonihan kay Senator Lacson, batayan niya ang coordinated, orchestrated at calibrated na serye ng mga pangyayari at mga pagkilos laban sa Marcos administration sa gitna ng investigasyon sa flood control scam. Tinukoy niyang pagsusulong ng grupo ng mga retiradong military at police officials ng civilian military junta kung saan pati siya ay hinihikayat na sumama pero di niya sinagot at sinang-ayunan dahil anya labag sa konstitusyon. Natanggapan niya ang text messages ukol dito bago ang rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand noong nakaralinggo kung saan may grupo anyang nagtangkang sumama sa INC rally at nagbalak na sumugod sa Malacanang. Matapos ang ilang araw, sinundan ang rally ng pagsulpot ni dating Congressman Zaldico na nag-akusa na nagpa-insert ang Pangulo ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Ayon kay Lacson, sinasamantala ng mga partisan group ang perception na unstable ang gobyerno. Hindi. Ganyan na yung nangyayari. Paliwanag nyo yung 60 billion, bakit hindi na ibalik sa PhilHealth? Diba? Bakit hanggang ngayon hindi pa na ibabalik? Yun eh. Kasi pera ng taong bayan yan. Panoorin yung kay Liachon, grabe, talagang masasaktan kayo. Na masasabi mo, puta, oo nga no. Parang ang hirap ipagtanggol na itong bayan na to. Itong bansa na to, sobrang hirap. Hindi kaya eh. Parang kung ako masusunod, reset eh. Reformat eh. Laban-laban na lang ulit. Sige, laban-laban na lang ulit. Sige, laban na lang. Wag na natin ipilit si BP Inday Sara. Sige, wag natin ipilit ngayon. Kung ako lang tatanungin, reset. Snap election lahat. Then tignan natin kung sino mananalo. Ulit. Siyempre, hindi naman papayag yung mga nakaupo na yan eh. Di ba? Gago ba yan? Di ba? Pero kung tayo lang yung masusunod, which is dapat tayo talaga yung masusunod, kasi tayo yung naghalal sa kanila eh. Di ba? Ang problema kasi, tama yung sinabi ni Liachon eh. Pag nag-rally kasi, hiwa-hiwalay. Merong sa EDSA, merong sa Quirino, meron sa ganito. So, nagiging group by group na iba-iba yung intensyon. Merong Marcos resign, rally for peace. Pero kung yan, sama-sama, iisa ang layunin bilang Pilipino. Hindi na yung kulay wag mo na yung kulay. Bilang Pilipino, mas marami, mas maririnig eh. Diba? Mas maririnig. Ang nangyayari kasi iisnabin. Inisnab na noon eh. Nung kinuha si Tatay Digong, inisnab na eh. Yung mga lumabas, inisnab na. Pero kung lahat yan, sama-sama, paluluwasin, mas mabigat. Grabe yon. Grabe, mas may ano yon. Mas may bearing yon. Sana ganun. Hindi na yung kapwa Pilipino sa Pilipino naglalaban. Hindi natin kalaban dapat yung gobyerno eh. Dapat naman yung gobyerno dapat sumusunod sa atin.
Kasi tayo yung nagkalar sa kanila. Grabe, sobra na yung nangyayari ngayon, ha? Sobra. Kaya nga lagi kong sinasabi, inggit na inggit ako sa mga OFW ko na viewers, eh. Yung mga nagko-comment sa akin sa baba, watching from Netherlands, watching from Switzerland, from Canada. Naiingit ako, eh. Kasi sabi ko, ganun kaya sa gobyerno nila? Ganito kaya? Na parang mismong gobyerno natin mismo yung nagpapahirap sa atin. Parang kapwa Pilipino mismo, yung kapwa magpapabaksak sa kapwa Pilipino natin. Ganun ba dyan sa inyo? Sa mga bansa nyo, sa mga gobyerno na pinagtatrabahuan nyo? I'm sure yung iba dyan, ayaw nang umuwi ng Pilipinas. Kasi ako tatanungin, nasa abroad ako, hindi rin ako uwi. Diba? Kung nasa tamang edad pa ako, let's say nasa 20 ako, 30s, hindi ako uwi. Dadalhin ko yung pamilya ko, hindi ako uuwi. Kasi talagang nakakapunyeta talaga yung nangyayari dito sa Pilipinas. Nakakapunyeta. Kapwa Pilipino mismo yung magpapaksak sa'yo. At ang masama pa nun, gobyerno pa natin. Kaya ang hirap, ang sakit, talagang wala akong words na eksaktong words na ma-explain. Sobrang nangyayari yung ganito sa Pilipinas. Grabe. Ang hirap eh. Kung sinabi ni Doc Leacho na parang wala nang pag-asa yung bansa, nakakalungkot. Ang hirap. Ultimong si Jessica Soho, mangyak-ngyak eh. Panoorin nyo. Grabe. Maraming salamat mga kayon ha sa panonood. Sana makapag-subscribe kayo. Huwag na rin sana kayo mag-skip ng ads. Yan ang yung suporta nyo sa akin. Maraming salamat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-isa.